Naging Katoliko ako by virtue of baptism, pero hindi yung Katoliko na katulad ng iba na may kaibigan ako na isang Baptist na inanyayahan ako na umattend sa kanilang worship, Sunday worship. But ako umaattend kasi sinusundo kami. Tas inihatid, may libreng pagkain. Hatid sundo. Yan yung maganda. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Marcelo Ahok Jr., a former Baptist, an Iglesia sa Diyos, at sa awa ng Panginoon, siya po ay ganap na bumalik sa simbahan na Katoliko. Brother Mars, maraming mga paniniwala din ang iyong napuntahan. Ang una yung Baptist Church at saka yung pinakahuli yung Iglesia sa Diyos. At sa wakas ay napagtanto mo na babalik ka sa simbahan na Katoliko. So pwede bang i-share mo kung bakit napadpad ka doon sa Baptist hanggang napunta ka doon sa Iglesia ng Diyos? Pwede bang ibahagi mo sa amin ang iyong journey sa buhay mo? Actually, Brother Paul, sa start pa lang, wala akong pakialam about sa Bible, wala akong pakialam about sa Catholic faith. So, lang Brother Paul, naging Katoliko ako by virtue of baptism, pero hindi yung Katoliko na katulad ng iba na nagdadasal, nagro-rosary, nag-a-attend ng mga prayer service, prayer meeting. Misa. At saka nagsisimba every Sunday. Yung pagiging Katoliko ko, Brother Paul, ay wala lang. Parang wala lang talaga na sa katulad ng iba na walang pakialam sa simbahan, doon lang. So one time, Brother Paul, when I was in my high school days, 4th year. So after I graduated my high school days, may kaibigan ako na isang Baptist na inanyayahan ako na umattend sa kanilang church worship, Sunday worship. But may pakulo sila na may marketing strategy na ginawa, Brother Paul, like may i-meet up daw kami na chicks kasi actually at that time na yung pagiging Brother Paul, yung pagiging nasa stages na parang mabibighani ka na sa ganda ng isang babae. At that time, sinabihan ako ng aking friends na punta tayo dun sa aming lungsod kasi may i-meet up kami na babae. Tas, ayun, sumama ako. Yun pala, yung at that time na nag-meet up kami, isa palang Baptist. Tas na maganda, tas mahaba yung buhok, tas may delikadisa. Parang formal attire talaga. Hindi katulad ng mga iba nating kasama sa Katoliko na yung short, maliit, tas mahaba pa yung bulsa. Mahaba yung bulsa kasi sa short. Yan yung problema eh. Tas yung buhok, hindi naman lahat. Tas yung pananamit ay naka-cleavage, off-shoulder. So di ko talaga gusto sa mga babae na ganun. Yung nakita ko yung ideal girl ko sa ibang paniniwala, doon ako nabighani. Then, ginamit pala ng kaibigan ko yung weakness namin, lalo sa mga lalaki, na ganun talaga yung wants natin, yung ideal woman. So, doon, Brother Paul, nag-start yung journey ko pagiging Baptist. Parang may pain yun. Pain nila. Pain nila. Then, nag-attend ako. Then, after I attended their worship, I professed my faith. So, doon ako, yung pastor. Winanon mo na ako, Brother Paul, sa labas na simbahan. Di mo na ako pinasali doon sa loob. Doon ako sa labas. Tas one-on-one talk with pastor. Hindi ko malimutan yung statement ni pastor na you must accept Jesus as your personal Savior. Yan talaga yung statement na hindi ko talaga malimutan sa Baptist. Tas after that, pumunta kami doon sa loob ng simbahan. Tas nag-profess kami sa aking faith. Tas yung sinundan ko lang yung sinasabi ni pastor, doon yung sasabihin ko. Parang lang. Then I place my hand on the Bible, Brother Paul. Then I profess my faith. Ganun. Ganun yung naging dahilan. So
Pero hindi ka nabinyagan sa Baptist. Hindi ako nabinyagan talaga, Brother Paul. Profession lang talaga. Tas, umaaten ako palagi ng kanilang prayer service kasi, Brother Paul, ba't ako umaaten? Kasi sinusundo kami. Tas inihatid. May libreng pagkain. Hatid sundo. Yan yung maganda. Then, I attended the youth camp sa ibang lugar katulad ng sa Bilar. Doon kami, youth camp. Yung mga babae doon, Brother Paul, napaka-formal. Tas matatalino, Brother Paul. Maraming mga Bible verses na nalalaman. Yung pagdating ng who are the brothers and sisters of Jesus. They know, Brother Paul. Tas ako, doon sa gilid lang, kasama ng kaibigan, wala kami may sagot na ibang verse. So, they memorize talaga sa mga talata, Brother Paul, sa mga verses sa Biblia. Then, after that, Brother Paul, may bumisita sa aming bahay na first degree cousin ng aking papa, na tinatawag ko rin tatay ko, kasi first degree cousin. When he went at my home, then, at that time, Brother Paul, I asked him na, Tay, are you a pastor? Kasi sabi ng tatay ko, yung papa ko na, Aloy, mano ka kay, bless na yun, mano ka kay tatay kasi pastor yan. So, at that time, Brother Paul, I asked him na, Tay, are you a pastor? Then, he replied na, yes, I'm a pastor. So, what church, Tay? So, anong simbahan? Sabi niya, Brother Paul, Iglesia sa Diyos. So, I asked him, Brother Paul, na, Tay, I attended the worship of Bible Baptist. Is it true, Tay, that the Bible Baptist is a true church? Then, he replied, Brother Paul, na hindi yan totoo. Fake yan nga simbahan. Huwag kang umattend dyan. Tay, I went that church, Tay, for how many for many times. So, I profess my faith. So, ba't ako lilipat, Tay? Dapat kang lumipat kasi hindi yan totoo. Yun yung reply ng saan ka lilipat? So, sinabi ko, Tay, yung Catholic, Tay, yun yung question ko rin. Yung Catholic, Tay, totoo ba po yan? Hindi, lalo na yung Katoliko na mga pare na nagpapatay kay Kristo. yung mga position nila. Yan yung mga explanation niya. So, ano ba yung totoo, Tay? Sino ba yung totoo? Itong inaaniban ko. Ano bang pangalan ng simbahan, Tay? Ang Iglesia sa Diyos. Mababasa ba yan sa Biblia, Tay? Ginamit ni Brother Paul yung 1 Timothy 3:15. Yan yung pinaka-favorite verse ng mga iglesia. Iglesia ng Diyos. Tapos yung Acts 20:28 to 30 na binahiran ng dugo ng ating Panginoon. So at that time, Brother Paul, sumama ako. Parang kumbinsido ka sa statement mo kasi na pastor. Kasi first degree kasi na aking papa. So, biblical yung tas mababasa sa Biblia. Tas maraming alam, Brother Paul. Kasi, Brother Paul, tinanong ko, Tay, ano ba yung background mo, Tay? Isa pa lang siyang katekista ng Katoliko. Tas naging Mormons, tas naging Jehovah, tas naging Kristohanon. Tas yung panglima, yun yung ginawa, tinayo niya ng simbahan ng Iglesia sa Diyos. Akala ko, kay Kasuriano, hindi pala. Akala ko sa Espiritu Santo na Iglesia sa Diyos, hindi pala sa Kanya. Kanya talagang tinatag. One time, Brother Paul, yung sumaman ako sa Kanya, Brother Paul, sumaman ako. 1 month ako, Brother Paul, na naging student niya. Tinuruan ako paano magdebate sa ibang paniniwala. Nabinyagan ka rin sa yes. Sa Diyos. If alam ng mga listeners natin, Brother Paul, yung mga viewers, yung Chocolate Hills, yung Chocolate Hills, may sapa na maliit niyang sapa. Tas boundary yan ng Batuan at saka Carmen, Brother Paul. Doon ka na binyagan. Area. Diyan ako bininyagan. Tas immersion, Brother Paul. Tas after that, nag-celebrate yung buong iglesia. Pero, maliit lang kasi, mas malaki pa itong, katulad ng studio, Brother Paul, ito lang, yung area na aming simbahan. May member, Brother Paul, na mga at least mga 15 na kami or 20, ganun lang. So, nasa-celebrate kami. So, they are happy, Brother Paul, na naging member ako. Tapos, I'm happy also. Kasi akala ko, Brother Paul, ito na ang tunay. Ito na yung katotohanan na gusto kong malaman. Kasi from that very moment, Brother Paul, gusto ko nang malaman kung ano ba talaga yung totoo. Kasi, nung sumali ako sa Baptist, Brother Paul, doon lang yun sa, nabighani ako sa mga magaganda babae. At that moment, when I go to Iglesia sa Diyos, Brother Paul,
nalaman ko na Doon ka nagsusuri. doon na pumatak sa isip ko na gusto ko nang malaman kung ano ba yung totoong simbahan. So at that time, Brad Paul, sinabihan ko yung mga kapitbahay ko, nagalit sila sa akin. Kasi sabi nila, ba't ka lumipat sa ibang paniniwala? Hindi mo nga you did study the Catholic faith, then you pumunta ka sa transfer to other church or teaching. Kaya sabi ko, ba't ko pa mag-study ako dyan sa Katoliko na alam ko naman na mali lahat ng turo ng Katoliko. May larawan, ganun. May mga saints. Hindi na. Direct to God na. Ganun yung mga reply ko po. Kasi yun yung turo ng aming pastor, yung tatay ko. So at that time, may hindrance na, may gap na sa mga kapitbahay. Tapos yung mga tiyuhin at tiyahin ko, Paul, pinuntahan ko, Paul. Kinumbinsi mo na sila. Oo, kinumbinsi ko na, Paul. Yun bang, yung spirit mo, yung para bang, wala ka nang pakialam kung ano ang sabihin ng iba. Ang importante, mapahiwatig mo yung ano ang totoo. Yun yung Paul, naging mindset ko dati. Tas yung katekista namin, nag-dialogue kami, tas pag hindi makasagot Paul, nagagalit. Tas yung lay minister namin, tas yung isa sa mga lay minister na sa FD na Paul noon, parang may nagtatampo or something, Paul, na ba't ako lumipat. So, Paul, doon na yung starting ng pagiging nagseryoso na ako sa for knowing what is truth behind the whole religion, Paul. So, kala ko talaga, Paul, na yun ang yung totoo. Tas one time, Paul, sumama ako sa aking tatay, may pinuntahan kami na isang bukid. Tas doon may Pentecostal, Paul. Tas nagdebate yung tatay ko, Paul, at saka yung Pentecostal. Sa lahat ng debate na napanood ko, Paul, until now, yun yung pinaka, yung gubot yung Paul, yung magulo. Napakagulong debate between Iglesia sa Diyos and Pentecostal. Di ko malimutan, Paul, kasi hindi pa nga matapos magsalita yung Iglesia, yung tatay ko, sumasambat na yung isa. Then, reverse naman, Paul. Tapos, parang ako, ito ba yung debate? Doon na, may doubt ako, doon na banda, Paul. Kaya tanong ko, tay, ba't hindi mo patapusin muna yung Pentecostal? Tsaka after na matapos yung Pentecostal, ikaw naman. Ikaw na magsalita. Ang nangyari, Paul, para yung yung aso at pusa. Ganun naging debate. So after that, Paul, I go to Tagbilaran to find some job. So kasi, Paul, at that moment gusto ko na magkapera, tas gusto kong bilhin, wala akong mabili. So sa pagiging student ng aking tatay. Pero bit-bit mo pa rin yung paniniwala ng iglesia ng Diyos. Nung pumunta ka doon sa Tagbilaran nagtrabaho. So ang pangalawang tanong, Brad Mars, although yun na ang parang pinaniwalaan mo na totoo yung iglesia ng Diyos, so paano naman napalapit ang iyong sarili sa Katoliko? At ito po ang rason na ikaw po ay nakapag-decide sa huli Katoliko na babalik sa simbahang Katoliko. Ganito yung nangyari, Paul. Yung trabaho ko, Paul, ay nagpo-purchase ako ng karne sa isang mall sa Tagbilaran, especially yung BQ, Bohol Quality Mall. Nagpo-purchase ako ng karne, Paul, 2 times a day. Yung pagiging iglesia namin, mahilig kami sa verses na inilagay, ipiniprint sa t-shirt. At the year, Paul, mga 2012, 2013. So, nagprint ako sa isang shop, Paul, na yung For God So Loved the World, yung John 3:16, Ephesians 2:8, Acts 4:16, yan yung mga verses. Tsaka 1 Timothy 3:15. Di ko malimutan, Paul, yung mga verses na i-print ko. Yung damit mo puno ng mga bersikulo. Kasi yan yung hilig namin, kasi gusto namin nga i-preach yung Word of God. Kahit hindi ka nagsalita, may mababasa sila sa t-shirt mo. Yan yung sabi ni Paul. Yung, at that moment, Paul, yung pumunta na ako, nag-purchase ako ng karne, Paul,
may dalawang tao na isang mga bagger Paul sa counter na nagsasalita about the word of God. And I think they are Christians but not Catholic. Kasi yung mindset namin, yung mindset ko na walang Katoliko na marunong sa Biblia. Walang Katoliko na nakakaalam sa Biblia. Yun yung mindset namin. Kasi doon sa amin Paul, sa mga area, mga bukid na area, wala talagang marunong lang magbasa pero hindi nakakaunawa. Hindi kahit nga matanda na Paul, walang verse na nalalaman. So, we think na ang mga Catholic ay mga pagans. They don't believe about God. Walang alam sa Biblia. Walang alam sa Biblia. So, at that moment, Paul, may nakita ako na dalawang bagger na nagsasalita. Tapos, nag-sharing sila about Word of God. Tapos, maraming verses, Paul. So, tinanong ko, Paul, uy, are you a Christian or Catholic? So, sinabi niya, Paul, na Catholic, the true Christian. Yan yung reply ng isang bagger, Paul. Catholic, the true Christian. Tapos, nagulat ako, Paul, paano naging true yung Catholic na yung mga Catholic ay nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan, may mga larawan na according to Exodus 20, verse 3-5, doon nag-start, Paul, yung bangayan namin, Paul, hanggang sa everyday ako kasi everyday pupunta ka doon sa nag-purchase. Pupunta ako sa mall, tas yung magbibit-bit ng karne, Paul, yung kinumpra ko, Paul, hahanapin ko talaga yung saan yung tao na yun na nakadialog ko yesterday. Tas doon Paul, palagi na kami continue na kami nagsisharing. Ang nangyari Paul, alam mo nangyari Paul, excited na akong bumili ng karne kasi gusto ko maging sharing. Ang napaka di ko malimutan na nangyari sa amin Paul, when I asked him Paul, and then he replied, then I didn't listen. Hindi ako nakikinig sa kanyang mga sagot. Pero pag nagtatanong ako sa kanya, nakikinig siya sa akin. Pero pag siya yung nagre-reply sa mga katanungan ko, Paul, hindi ako nakikinig. Ibig sabihin, madaya ka talaga. Kasi yung mindset namin, Paul, huwag kayong makinig sa ibang mga preacher kasi nasa Pedro 2:1 yan, na maraming mga false preacher. Yan yung mindset ng aking tatay, Paul. So, that day, Paul, almost 6 months kami nagsisharing, wala talagang nangyari na conversion sa akin. Kasi hindi ako nakikinig sa kanya, sa kanya mga explanation about images, the true church, kasi hindi mababasa sa Biblia. Yan yung prinsipyo ko. Walang mababasa ang Katoliko. That, after 6 months, Paul, sinabihan niya ako, Paul, na pumunta ka sa Plaza Rizal kung gusto mo ng debate. So, yun Paul, sinabi ko sa kanya, sige, pupunta ako. Anong araw? Sabi niya, Linggo, Sunday daw. Anong oras? 4 p.m. Pumunta talaga ako Paul kasi gusto ko talagang, ano ba yung totoo? So, pag punta ko sa Plaza Rizal ng Tagbilaran Paul, nakita ko number 1, nakita ko Paul, nga hindi ko malimutan, si Brad J.C. Becerra, nga hindi ko kilala yung si Brad J.C. Si Brad A.J. Bohol, Alan Nabir, na pawis Paul na mag-preach. Tapos yung kamay, ganun. Tapos ako sa gilid, nanonood lang. After niya mag-preach nga, malapil pa yung Paul, wala pang mga speaker, sound system dyan. Di pa yun. Yung lapil lang, maglagay dito sa tenga at sa bibig. Tapos at that time, after niya mag-preach ni A.J. Bohol, na tanong ako, Paul, yung tanong ko ito, Paul, brother, pwede bang magtanong? Sabi niya, pwede. Saan mababasa? Hindi na ako nagsalita na ano ba yung pangalan ko. Direct to the point. Saan mababasa sa Biblia na yung simbahan yung Katoliko ay totoo? Mababasa ba yung word na Katoliko? Pag mababasa, babalik ko. Pag hindi, piki. Yan yung statement ko, piki kayo. So, nag-explain sa Paul, ginamit tayo mga Romans 1:7-8, ganun, lahat ng mga verse na ginagamit rin ng ibang sa AFD ay ginamit na sa akin. Pero yung pinaka-unfair, Paul, hindi talaga ako nakikinig sa mga explanation. Yan yung problema. So, at that day, at that day, Paul, Sunday, napalibutan ako. Yung si Bro AJ ay umalis na,
Tas yung mabang mga safe din na. Di ko malimutan si Brad J.C. Becerra, Ramil Baay, Brad Lord, Jornata. Nag-explain sila sa akin, Brad Paul. Walang nangyari explanation, walang nangyari conversion kasi di talaga ako nakikinig. Kasi mindset ng aming mga pastor na huwag kayong makinig. Magtanong lang kayo at ano yung aatakihin lang, Brad Paul ba? Yun lang. So, in short, Brad Paul, tinuruan ako sa aking tatay na paano babatikusin yung Katoliko, yung paano yung i-attack yung Katoliko. Yan yung turo, Brad Paul. After that, Brad Paul, kasi hindi ako nakikinig, bumalik ako sa another day, Sunday na naman. Bumalik ako sa Plaza, Brad Paul. Then, hindi talaga ako nakikinig, Brad Paul. Yun, doon, tinanong ako, Brad Paul. Yung tanong, Brad Paul, hindi ka naman nakikinig sa aming mga explanation. Ito yung tanong ko para sa iyo, brother. Hindi ka namin enemy, hindi ka namin, ganyan ako ni Ramil Baay, na Brad J.C. Kasi alam naman natin yung temper ni Brad J.C. So, tinanong ako, Brad Paul, na hindi ka naman nakikinig sa aming mga sagot. Ito yung tanong. So, ikaw na yung tinanong sapagkat walang naganap na maganda pangyayari habang sila ay nagpaliwanag, hindi ka naman makinig. So, ikaw na lang ang tinanong na masiip din. Tinanong ako, Brad Paul. Ano yung mga tanong na doon ang starting point? Ito yung starting point at saka nakapa-open sa aking pagka one-sided at saka close-minded, Brad Paul. Hindi ka nakikinig sa aming mga explanation. Ito yung tanong. Tas, i-search mo yung mga sagot ito ha. After mo ma-search, balik ka sa plaza. Ito yung tanong, Brad Paul. Kung ang simbahang Katoliko hindi nag-start sa Jerusalem, saang country? Anong country siya nag-start? Kung hindi sa Jerusalem, anong country? Tapos sagot ko, ewan ko. I-search mo. Yan yung sabi ng isang CFD. Pangalawang tanong, kung hindi sa first century nag-start yung Catholicism, yung sabi mo, ang Katoliko ay hindi totoo. Yung hindi sa first century nag-start yung Catholicism, anong year? May ebidensya ka ba? Sabi ko, Paul, ewan ko, Biblia lang yung paniniwalaan namin. Tapos, pangatlo, Paul, kung hindi si Kristo, doon na. Kung hindi si Kristo ang nagtayo ng simbahang Katoliko, sinabi mo, hindi kay Kristo itong simbahang Katoliko, sino yung founder ng simbahan na ito? Pang-apat, may pang-apat pa, Brad Paul. Tanong, 4 questions talaga yung Brad Paul eh. Tiyo pang-apat, kung hindi ang simbahang Katoliko yung makapag-trace back from the time of the apostles na may connection talaga na walang patlang, walang patlang or walang putol, anong simbahan? Yung sinasabi mo, iglesia sa Diyos, ikaw, iglesia sa Diyos man ka, gingan ko, Brad Paul. They said na, ikaw, iglesia sa Diyos man ka. Yan bang iglesia sa Diyos mo? Makakapag-trace back ba yan from the time of the apostles? Yung sagot ko po, ewan ko. Ang importante, may Biblia. Mababasa kami. Yun yung sagot ko, Paul. So, umuwi ako, Paul. At that day, tumawag ako sa aking tatay. Tay, kasi na-bother na ako, Paul, kasi hindi ko alam yung sagot. Kasi yung prinsipyo ko, Paul, pag hindi ka makapag-answer ng mga tanong, piki ka. Yan yung prinsipyo ko, Paul. Dapat alam mo yung anong sagot. So, tinanong yung tatay, Paul, tumawag ako, Tay, maraming debate dito sa plaza. Pwede ka bang pumunta dito para ikaw yung haharap sa mga debate? Kasi nahihirapan ako, Tay, sa mga tanong nila. Sabi ni Paul, ano ba yung tanong? Yan ito, Tay. Ito, Tay, kung may sagot ka, Tay, turuan mo ako kasi yun yung sagot ko sa kanila. Babalik ako next Sunday. Kasi sabi nila, Paul, sinabi sa akin ng tatay na, sabi sa kanila, Tay, na pag alam ko daw yung sagot, babalik ako sa Plaza Rizal. Then, Paul, sinabi ko, Tay, ito yung mga questions, yung 4 na questions, Paul. Sinabi niya, Paul, alam mo yung sinagot ng tatay ko, Paul, wag kang mag-study sa Katoliko kasi piki yan. Pangalawa, mga Paul, nagsisimba sila sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, Paul, hindi mababasa sa Biblia. Yung tanong ko, Paul, yung 4 na questions, hindi sinagot. Yun yung doubt ko, Paul, sa aming paniniwala sa iglesia. Doon na, sabi ko, thank you, Tay. Doon na, Paul, nag-starting point na nag-search ako, Paul. So, ikaw na lang ang nag-search. Gumawa ng sariling paraan na para masagot yung 4 na katanungan. Kasi hindi masagot na ang na Tay. Tapos, pag-search ko, Paul, sa dami-dami na, search ko sa Google, tapos nag-search naman ako sa mga libraries, sino ba yung founder, halos lahat ng mga
sagot, Brother Paul, is Jesus Christ. Mm. Kaya, napaisip ako, Brother Paul, kung piki itong simbahan na ito, bakit yung mga libro na sinasabi na ito ay kay Kristo? Ito ay yung Katoliko ay kay Kristo. Tas, yung nakabasa ako, Brother Paul, binigyan na kasi ako ng katinawan uno ni Brad Socrates Fernandez. Yung pagbasa ko, Brother Paul, doon na yung doubt ko, nagiging klaro na Maliwanag na sa iyo. yung mga paliwanag. Tapos after that, Brother Paul, I attended the apologetics seminar sa Cathedral. Doon na, nagulat lahat yung mga CFD na Brother Paul kasi yung palaging na Brother Paul, tumutaligsa sa Plaza Rizal ay umattend na ng Bible study sa Katoliko. So after Brother Paul, mga 1 year, after a year Brother Paul, 2013 start ko, Brother Paul, joining the CFD. Pagka 2014, Brother Paul, May 1, hindi ko makalimutan, Brother Paul, May 1, kasi pesta yun ni Senyor San Jose, St. Joseph sa Cathedral, May 1, Labor Day. Doon ako kinumpirmahan, Brother Paul, nagbalik, fully accepted the Catholic faith. Until now, Brother Paul, full-time ng pagiging Catholic faith defenders. Yan Praise the Lord. Journey, Brother Paul. So, mula noon, Brother Mars 2014, so until now, kayo po ay aktibo sa paglilingkod sa simbahan bilang tagapagtanggol ng simbahan. So ano pa ang mga special na gawain nyo lalo na sa inyong diocese? Actually, Brother Paul, sa aming diocese, actually yung Bohol, Diocese of Tagbilaran, saka Diocese of Talibon. So yan yung isla na dalawang diocese, yung Bohol. Yung sa Talibon, Brother Paul, isa ako sa mga nagfa-facilitate ng mga seminar sa lahat ng parokya kung may gustong magpa-seminar ng CFD. Tas sa pag-start ng CFD sa Diocese of Talibon, Brother Paul, actually nag-serve ako sa Tagbilaran, sa all market preaching, sa halos almost every day noon nang pumunta ka doon. So mga 2016 doon na nag-start yung preaching ko, Brother Paul, full time. Kasi at that moment, wala pa akong pakialam sa pera, trabaho. Gusto ko lang maka-preach kasi gusto ko bang bumawi, Brother Paul, ba? Sa ginawa ko sa aking mga kapitbahay, lahat na, Brother Paul. Then, when I went to Brother Paul, Talibon, until now, Brother Paul, 2019, Brother Paul, nag-start yung journey ko sa Talibon, sa aming diocese, kasi tinawagan ako ng aming yung spiritual director doon sa Talibon na saan ba ako mag-focus na diocese, sa Tagbilaran ba or sa Talibon. So sabi ko, Brother Paul, sa Talibon gusto ko kasi marami nagre-request, Brother Paul, but doon ka sa ibang diocese, but doon ka sa ibang parishes, yung parokya mo walang CFD. Doon na, Brother Paul, yung turning point ko na mag-serve na sa aking parish. Kasi Brother Paul, Brother Paul, may promise ako sa aking sarili na hindi muna ako magsiserve sa aking parish hanggang hindi ako gagraduate ng college. Kasi iba talaga yung, Brother Paul, yung may natapos ka kasi wala. Mas paniniwalaan ka kasi may natapos ka. At congratulations at nakapasa po kayo Thank you, sa exam. Actually, with the grace of God, Brother Paul, kasi hindi ako nagre-review. Tapos yung nag-aaral ko, Brother Paul, 40% lang yung focus ko sa school, 60% sa simbahan. Kasi full-time talaga ako, Brother Paul. Tapos na-establish na ngayon ang mga chapters sa yes, Brother Paul. Talibon Diocese sa CFD. So, sa aming parokya, Brother Paul, sa aming parish, may 80 plus na youth akong ginathered at saka fully safe din na po sila, Brother Paul. Tas mahirap talaga mag-manage ng mga youth. Tas sa ibang parokya may pa mga youth pa. Yun yung target ko kasi ang target ng ibang paniniwala ay mga youth. Tas hindi lang yung mga youth, may mga nanguyot pa. Yung mga matatanda rin, Brother Paul, sa ibang mga parokya. So, napakaganda ang karanasan ng iyong buhay na sa wakas ay nasumpungan mo ang katotohanan at dito ka po nag-serve. So si Brother Marcelo Ahok ay umiikot po sa Visayas at sa Mindanao. O ibig ninyong imbitahan pati sa Luzon, ibigay po niya ang kaniyang cellphone number at kayo na po ang kumontak sa kanya para maibahagi niya ang kabuuan sa kaniyang magandang journey sa pagtawag sa Diyos sa kanya na babalik sa simbahan na Katoliko. So sa mga gusto po na
invite sa atin. Especially, gusto ko talaga yung mga seminar kasi yan yung focus ko, yung training, seminars, handle, facilitate, how to become a good speaker. Ganun, Brother Paul. Ito yung target ko talaga. Sa amin, Brother Paul, marami ng mga speakers na actually may sa parokya na for almost a year lang, Brother Paul, naka-produce ako ng 5 naging diocesan speaker po ito, Brother Paul. Praise the Lord. Tapos yung 5 ng mga CFD, nandun na sa seminary. Kasi yung target natin, Brother Paul, paramihin yung mga CFD na magpare. Amen. So, yun ito, target natin, Brother Paul. napakagandang goal po. Sa mga gusto po na magpa-handle ng seminars, you may message me through my account sa Facebook, Bro Mars na yun, binago ko sa Marcelo Ahok, at saka sa aking Facebook page. Sa Yung cellphone number mo, Brad Mars. Tas, yung cellphone number ko po, ito po mga kapatid, 0946-492-2936. Okay, maraming salamat po, Brad Mars, no, sa Thank you, Brad Paul. panahon na iyong binigay sa amin na may bahagi ang iyong conversion.